Maraming salamat sa sakripisyo nila para sa ating mga Pilipino, sa kinabukasan ng ating bansa. Sana lakasan at tibayan pa nila ang mga loob nila. Maraming nakasuporta sa kanila. God bless, si Lord na ang bahala sa lahat. Salamat! Thank you. Nakita mo na po ba yung post ng anak mo po? Ay, hindi pa kasi nasa nasa loob kami ng nakulungan Sabi po niya, sir, proud na proud po yung anak niyo sa iyo. Hindi po siya nahihiya doon sa nangyari. Ano po masasabi niyo ngayon sa anak niyo, sir? Hindi pa kasi ako ngayon makapag-move on dahil doon sa nangyari na biglaan na hinold kami at kinulong nga. So, doon muna tayo sa kasi baka maiwanan tayo doon sa Pasensya muna kasi hindi ako makapagbigay. God bless. Salamat. Sir, isa pa sir! Sir, isa pa sir! God bless! God bless Philippines! Isa pa! Bye! 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 Hi, sir! Ay, nakakuha pa rin ng isang Sir, isa pa sir! Sir, isa pa sir! God bless! God bless Philippines! Isa pa! Bye! 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 Hi, sir! Nagsasakripisyo ang mga sundalo na ito. Hirap sila sa buhay, pero pinapanindigan ito. And yung mga inaambag ng mga kababayan natin na nagpapadala, no, ay nakakatulong din para sa pangkain nila, so yung mga personal needs, no. Security units ng ating armed forces, pati PNP, NBI, nakatutok sa amin, no. Ang ginawa nga nila kaya natakot yung apat, maraming nakatutok na security forces natin, mga intelligence operators, etc. So may isang incident nga na merong isang lalaki naka-face mask, and then kunyari nagtatanong siya sa isang babae na nakaupo. Pinapakita yung picture. Hindi alam, pero yung nagpapakita ng picture, alam niya nanay nung isa. So kilala mo ba ito? Itong tao na ito? So natakot yung nanay, tumahimik. And then umakyat, sinabi sa anak niya, may naghahanap sa'yo, naka-face mask. Binaba nung isa sa kanila, pagtingin, umalis na yung lalaki. So yung mga ganong instances, no? Minsan, may barangay captain, pumunta kay Tube. So sabi, Tube, may pumunta sa akin na naghahanap sa'yo. Hindi ko kilala kung sino, pero hinahanap ka. So mga ganong, and it happened for several months. No? And then you couple threats with a promise of comfort like withdrawal of the complaints plus financial consideration. The combination of those are very tempting for someone who somehow have weakened stance, no, sa kanyang pinaglalaban. Attorney, anong comment mo doon sa sinabi ng ombudsman na atas pati si Romualdez yung behind doon sa recommendation? Well, yun ang conclusion or suspicion ni ombudsman, no, na ang sabi niya kung sino yung nag-benefit sa recantation, sila yung nasa likod nito. And I think I subscribe to that suspicion, no. And hindi naman siguro si Speaker Martin lang ang nakinabang dito. Kasi may mga iba na I know are cooperating to convince may mga pinipili silang tao para mag-withdraw, no? So marami sila, hindi lang naman si Speaker. Tapos attorney, nabanggit po yung ombudsman yung muna na parang ipatatawag kayo ng office of ombudsman regarding po sa recommendation ng ako. Yes, actually the purpose of the invitation was for me to share with them what really happened. And I had a punctuated meeting with the ombudsman lawyers yesterday because I was informed na pinoposasan na itong mga sundalo kahapon. So mga 5 minutes lang ako doon, very early stage of the meeting, but I had to ask leave para makapunta dito, no? But if you notice the public announcement of the ombudsman yesterday, sinabi niya, the
the lawyers, strategists, and advisors of people who are facing cases before the Office of the Ombudsman may be guilty of obstruction of justice dahil sa effort nila na mag-recant ang mga ito. No? Alam nyo, sabi nga niya, it is a desperate move because recantation is not favored by courts. So why even bother to ask these people to recant when the evidentiary value of the recantation later on will be of less weight than it would have been had they not recant, no? So, sabi nga niya, desperate. And I think there is, sa Tagalog ay tuliro kung paano nila harapin itong mga reklamo na ito. Like sa Senate, for example, Blue Ribbon Committee, ayaw nilang mag-investigate. Kasi tuliro sila how to respond with the allegations of this former Zaldico security personnel who, according to the assessment of the ombudsman lawyers, have personal knowledge of what happened because they were there. They had the reason to be there because they were security personnel of Zaldico. And what they saw were not hearsay, but they perceived what they saw through their own senses. No? Kaya ang sabi nga ng ombudsman sa kanila ay credible. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan. No? Finally, nakalabas na po, nakalaya na po yung 10 ex-marines na nadetine kagabi dito po sa Las Piñas, no? Matapos nga pong hindi maproseso yung 10 no? Doon sa kailang mga piyansa dito sa mga kasong perjury na ifinail laban sa kanila mga kababayan. No? At talagang hindi rin po sila pinabayaan talaga no, ni Attorney Levy Baligod, no, mga kababayan. At sa mga lahat ng mga kababayan natin tumulong no, dito sa pagbigay ng suporta mga kababayan, hindi lang po sa financial, no, kasi kailangan po talaga nila ng financial ditong tulong kasi hindi po biro yung halaga ng mga piyansa dito mga kababayan. No, malaking halaga yung pinagbayad nila ditong piyansa dito sa Las Piñas. No. Bukod pa dyan, yung mga iba pang kaso doon sa iba pang mga korte mga kababayan. No. Pero dito daw, sabi ni Attorney Baligod, ay umaabot daw po ng milyon no, dito sa Las Piñas na korte itong binayad nilang piyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan no, dito sa mga pinagkakaso sa kanila mga kababayan. At talagang masaya yung mga ex-marines no, na at least nakalabas na sila after kagabi na na-detain dahil nga po kahapon nung Friday 8:30 pa lang sila ng umaga pumunta doon sa Regional Trial Court dito sa Las Piñas, pero yun nga ay hindi na proseso nga yung piyansa nung 10 no, kaya na-detain po sila kagabi mga kabayan at buti nila ngayong araw ay nakalabas na po sila talaga finally. At dito rin sinabi ni Attorney Levy Baligod na nakatutok di umano no, ang mga intelligence unit mga kabayan ng AFP, ng PNP at ng NBI no, dito sa mga ex-marines at siguro yun din yung isa sa mga dahilan daw no, bakit bumaliktad yung 4 na mga ex-marines mga kababayan no. At kahapon pa sinabi nila yan na meron di umanong mga suhol no, na umaabot ng 20 hanggang 25 million di umano ang binayad sa kanila para bumaliktad no, or para mag-recant mga kababayan. Pero sabi ni Atty. Baligod ay hindi na po masyadong ano yung pag-recant no, yung recantation nila ng mga testimony dahil hindi na daw po yun mabigat mga kababayan no. Least weight na daw po yun yung timbang nung kanilang bagong sasabihin no, itong kailang mga bagong salaysay na binawi nila yung mga nauna nilang mga sinasabi dito no, yung mga involvement nila dito sa mga deliveries ng mga malimaleta, pero ngayon binago na nila mga kababayan no. Sabi nga ng mga kasamahan nilang ex-marines na hanggang ngayon matatag pa rin no, dito na hindi nagpatinag dito sa mga panunuhol no, na ginagawa laban sa kanila para bumaliktad. At itong 4 na bumaliktad na nagpadala daw dito sa malaking halaga ay bahala na daw po yung Diyos sa kanila mga kababayan no. At balang araw ay may kalalagyan daw po itong 4 na ito mga kababayan. At meron pang isa, sinabi dito ni team leader nila no, si Sir Buduan, na meron pang isa pero hindi po kasama sa kailang affidavit no, yung binanggit dito na kasama sa 4 no, bale 5 na po sila lahat dito mga kababayan no. Pero nung nauna kasi 18 silang lahat at merong additional na mga bagong ex-marines din na ipinakita no, or presenta itong sila Atty. Baligod noong sa may EDSA press conference nila na itong isa ngayon yung
kasama daw di umano dito sa apat, no? Bali 5 silang lahat dito na nag-recant, mga kababayan. At ito nga yung sinasabi nila na may suhol daw na involved dito, no, na 20 to 25 million pesos, mga kababayan. So malaking halaga po yan, no? At talagang na-tempt sila dito, no, na tanggapin yung alok sa kanila. At talagang makikita mo dito, mga kababayan, no, kung gaano ka talaga katatag, no, pagdating dito sa mga temptation, pagdating sa pera talaga ay posibleng mababago yung iyong or takbo ng isip mo talaga pagdating sa pera, ay mababago ka talaga, mga kababayan. At ito na nga po ngayon yung nangyayari, bukod sa mga pressure, no, mga kababayan, kasi kaliwat kanan yung mga kaso, no, na i-final sa kanila dito sa mga ex-marines. Talagang tadtad sila ng mga kaso ngayon, mga kababayan, no, dito, no. At ito nga yung grabe yung sinapit nila, kung sino pa yung wala namang pakinabang doon sa mga deliveries ng mga pera na iyon, ay sila pa yung kinasuhan, mga kababayan. Samantalang yung mga diniliberan, yung mga tumanggap ng mga malitang pera ay hindi naman nakasuhan at hindi pa napakulong, mga kababayan. So ganito po yung hostesya talaga dito sa ating bayan ngayon, no. Grabe, baliktad talaga yung nangyayari, kung sino pa yung nakatanggap ng mga malimalita, yung diniliberan, sila pa yung malaya, mga kababayan. So nasaan talaga dito yung hostesya, mga kababayan, no? At yung iba pa na mga anti-Duterte na mga grupo, yung mga dilawan, loyalista, mga makabayan, sila pa yung tinitira dito, yung mga ex-marines, mga kababayan, no? Itong mga dating tauhan lamang ni Saldico, no? At talaga makikita mo dito yung kailang mga paninindigan na hindi po talaga sila dito sa anti-corruption, mga kababayan, no? Dahil imbis na dito sila pumanig sa mga ex-marines na inutusan lamang nila Saldico, ay sila pa ngayon yung kailang siniraan, mga kababayan. So sabi ko nga dito sa ating mga naunang reaction, no, na wala talaga tayong maasahan na hostisya dito sa administration, no, ni President Marcos. Hanggat sila pa yung nasa kapangyarihan ay talagang patuloy yung kailang panggigipit dito, no, sa mga ex-marines na ito. Patuloy yung kailang pagpa-file ng kaso, kasi talaga ba namang malalaking tao itong involved, no, dito sa mga malita deliveries, mga kababayan. At maasahan natin na pag nawala na sila sa kapangyarihan ay saka pa siguro natin sila mapanagot, no, dito sa mga kaso. At sigurado yan, mga kababayan, sila naman yung babahain na mga kaliwat kanan ng mga kaso, mga kababayan. At hindi lang po mga maliliit na kaso, kundi plunder yan agad, mga kababayan, no? Kasi billion yung involved dito, no, mga kababayan. Sa daming mga nawawalang pera, up to trillion, mga kababayan, yung nawawala sa flood control pa lang yan, ha? Wala pa yung ibang mga departamento na mga sangay ng gobyerno. At for sure marami yan, mga kababayan, no? Kung talagang kakalkalin lang ay marami yan, mga kababayan, na mga corruption, no? So sa flood control pa lang ito talaga nakafocus na up to trillion na agad, pero hirap na hirap ng mapapanagot, no, itong mga taong ito, kasi sila rin yung mga napapangalanan dito sa mga investigation, mga kababayan, no. At baliktad yung ginagawa ngayon, imbes yung mga nagnanakaw yung makulong, yung mga kritiko pa, yung mga maiingay, yung mga nagsasabi lang na gustong mapakulong, nag-imbestiga para mapakulong itong mga taong ito, sila pa yung mabilis na kinasuhan at ikinulong, mga kababayan. So nakakalungkot talaga yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, mga kababayan. So ano pa sabi niyo dito sa paglaya, no, ng 10 ex-marines na na-detain kagabi dito sa Las Piñas dahil po dito sa hindi na proseso ng mga piyansa nila kahapon dito po sa may RTC, no, sa Las Piñas, no. At talagang hindi po sila iniwan dito sa ere ni Attorney Baligod at sa mga sumusuporta, mga kababayan, na nag-vigil dito kagabi sa may labas ng Las Piñas City Jail yata, no. Dito ata sila na-detain kagabi. Talagang hindi po sila iniwan ng mga supporters, no, kahit na masamang panahon. Ayan sila Councilor Rani Ludovica at yung iba pang mga supporters, no. Nakita natin doon yung mga Duterte riders, yung iba pang mga Duterte supporters ay nandoon para mag-vigil, bantayan dito, or nagbantay sila dito sa labas ng police station yata, mga kababayan, no, para hindi makagawa ng hindi maganda yung may mga binabalak, no, kasi nauna na pong sinabi nga ni Attorney Baligod na baka may masamang yung mangyari kapag na-detain yung 10 Marines, mga kababayan, no, at baka kausapin nila, alokin nila na kung ano-ano para bumaliktad na naman, mga kababayan. So yun po yung sinabi kahapon ni Attorney Baligod, kaya yung mga supporters ay nagpunta doon, mga kababayan, para bantayan yung mga na-detain doon ng mga ex-marines. So ano pa masabi dito, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.